Kaya lang naman nanalo si Sara is because dinala siya ng BBM Marcos loyalist. Totoo nga na nagkaroon ng konting lamang si Sara ng mga more or less mga 300,000. Yun ay dahil 300 to 500,000, hindi ko na ma-recall. Yun ay dahil na merong mga presidential candidate na ang mga ibinoto nila, yung mga fans nila o supporters nila, ibinoto instead na yung vice president ng mga kandidato ay si Sara. Dahil kasi babae, no? Mas maraming babae. Kagaya ng halimbawa ni Manny Pacquiao. So merong mga nag-Pacquiao Sara. Meron ding mga Isko Sara. Meron ding mga Lacson Sara, no? Meron ding mga Lenny Sara. So, nadagdagan ng almost 500,000 yata. Pero ang base talaga niyan is yung Marcos loyalist votes. Kung wala yung Marcos loyalist votes, talo si Sara. Siguradong talo siya. Makikita nyo na yan, noong 2016 din, na tumakbo si former President Duterte. Ang kanyang Vice President ay si Alan Peter Cayetano. Ilan ang botong nakuha ni Alan Cayetano? 5 million lamang. That despite the everyday endorsement of Duterte on TV, on radio, on billboards and all the posters and all rallies, lahat ng motorcade, sinasabi pa niya na kung iboboto niya ako, iboto niya si Alan Cayetano. So anong nangyari kay Alan Cayetano? 5 million lang ng boto. Si BBM, 15 million. Si Cayetano, yung 5 million ni Cayetano, hindi mo pa pwedeng tawagin na yun ay solid na Duterte lamang. Kasi may sarili ring mga supporters at fans si Alan Cayetano. Kung mga 3 million, 2 million, meron din siyang sarili. Kaya kung i-analyze mo yan, ang talagang sumunod lamang kay Digong, mga 2 to 3 million lang. Kaya si Sara, pag tumakbo sa 2028, I am so sure at the most, she will get 3 million. Siguradong talo siya.